Magandang araw. General Casimero takot umano si Inoue sa mga totoong malalakas na boksingero. Muling binuhay ng dating 3 Division World Champion na si General Cuadrolas Casimero ang kanyang hamon sa Hapon na si Naoya Inoue. Sa kanyang mga huling pahayag, inalala ni Casimero ang mga lumang palitan nila ng salita tungkol sa hindi matuloy-tuloy na laban nilang dalawa. Sinabi na Casimero na handa siyang makipagsuntukan kahit sa mismong bahay pa ni Inoue maganap ang laban. Wala rin daw siyang problema kahit ang mismong ama ng Hapon ang tumayong referee basta pumayag lang itong lumaban sa kanya. Ayon kay Casimero, noong pareho pa silang may hawak na corona sa 118 pounds bantamweight, gustong-gusto na niyang makalaban ang tinaguriang monster. Bagamat umakyat na si Inoue ng timbang, naniniwala si Casimero na sa 126 pounds featherweight na sila posibleng magkita. Iginiit din niya na kung siya lang ang masusunod ay tatantanan na niya si Inoue. Ngunit ang matinding hiling ng kanyang mga fans na makitang bumulagta ang Hapon ang nagtutulak sa kanya na patuloy itong hamunin. Inakusahan din ni Casimero si Inoue na marunong mamili ng kalaban at pumapayag lamang sa laban kapag sigurado siyang kakayanin niya ang katunggali. Ayon sa payag ni Casimero, ang apat na malalakas sa bantamweight dati rito ay sina Naoya Inoue, Nonito Donaire Jr., Guillermo Rigondeaux, Solani Tete. Iniiwasan umano ni Inoue sina Rigondeaux at Tete dahil sa lakas at delikadong estilo ng mga ito. Pinili umano ni Inoue si Nonito Donaire Jr. dahil lagpas na ito sa kanyang pinakamagandang kondisyon. Binigyang din ni Casimero na siya ang nagpabagsak at tumalo kina Solani Tete at Guillermo Rigondeaux. Dahil dito naniniwala siyang siya na ngayon ang pinakamalakas sa division. Habang patuloy naman umanong natatakot at umiiwas sa kanya sina Donaire at Inoue. Samantala, lalaban ako, sabi ni Mark Magsayo. Handang harapin si Shakur Stevenson sa 135 pounds. Muling naging maingay ang pangalan ng Pinoy boxing contender na si Mark Magnifico Magsayo matapos nitong ipahayag na handa siyang makipagsabayan sa pambatong Amerikanong si Shakur Stevenson sa 135 pounds lightweight division. Ayon kay Magsayo, walang takot niyang harapin ang dating kampeon. Ngunit may isa siyang malaking katanungan. Kaya pa kaya ni Shakur na bumaba sa 135 pounds limit? Pansin kasi ng marami na lumalaki na ang pangangatawan ni Stevenson at kasalukuyan na itong lumalaban sa super lightweight 140 pounds division kung saan hawak nito ang WBO at the ring titles matapos talunin si Teofimo Lopez. Matapos ang kanyang matagumpay na TKO victory laban kay Fergal McCrory sa kanyang 135 pounds debut, buong pagmamalaking sinabi na Magsayo na ang pag-akyat sa lightweight division ang pinakamagandang desisyon sa kanyang karera. This is my prime, this is my weight, ayon sa Pinoy fighter. Mas ramdam niya ang kanyang lakas at stamina sa 135 pounds. Hindi tulad noong lumalaban pa siya sa 126 pounds featherweight division kung saan nawawala siya ng lakas at binti dahil sa sobrang pagbabawas ng timbang. Buo na ngayon ang kanyang explosive power at bilis. Umapaw naman ang iba't ibang opinyon mula sa boxing community. May ilang tagahanga na tiwalang kayang magawa ng upset si Magsayo kung may pasok niya ang kanyang malalakas na patama, estilong Marcos Maidana laban kay Adrian Broner. May mga nagsasabi namang masyadong mataas ang boxing IQ at defensive style ni Shakur para basta-basta ma-knockout ni Magsayo. Bago pangarapin ang bakbakan kay Stevenson, nakatakda munang ibuhos ni Magsayo ang kanyang buong lakas sa kanyang susunod na nalalapit na laban. Kakalabanin niya si Andres Cortes sa Setyembre 12, 2026 sa T-Mobile Arena, Las Vegas, USA. Tiyak na magiging matindi ang patunayang ito para kay Magsayo. Sa tingin niyo mga Lodi, handa na ba ang mas malakas na Magsayo para sa mga elite fighters ng lightweight division?